Bago mawala yung asawa mo at yung anak mo, meron na bang pakiramdam na malapit na yung end? Nung paalis po namin, pagtabi namin sa 7-Eleven kasi ang plan namin is service road. Paglabas ko, na-flat yung gulong. So, sabi ko nung sa kasama namin, ka-churchmate namin, may ibig sabihin ba yan? Kasi nung na-flat kami, napunta ko sa vulcanizing na una, wala yung tao, umalis daw. So lumipat kami sa vulcanizing, umalis din. Ang dami ng sign. Nung napalitan, sabi ko sa kanila, kain muna tayo, kahit sa fast food. Hindi, doon na sa expressway, sabi sa akin. Bali, shampoo kami. Yung hipag ko, yung dalawang magkapatid na ka-churchmate namin, yung dalawang anak niya at saka yung isang anak nung ka-churchmate namin. After 1 kilometer, wala na akong naalala. Nagising na ako na sa ospital. Pumikit po ako agad. Kasi alam ko nagdadrive ako 3 times ko ginawa. Then pagmulat ko sila pa rin. Sabi ko, na-aksidente nga kami. Wala po akong malaking sugat, bali, fracture. Meron lang po ako mga bubog na pumasok. Pumasok, tinanggal nila. Sabi ko, asan po yung pamilya ko at saka yung ka-churchmate namin. So, tinago nila. Nasa baba lang daw sila. So, akala ko nag-aantay. Kasi sabi ko, na-aksidente ako. Malamang ako talaga yung nasa harapan, so ako yung may tama. So, iniisip ko, buhay sila lahat na nag-aantay sa labas. Walang nagkwento rin sa akin na nadurog. Na na-UP siya na naging isang dipa na lang. Halos wala na isang dipa. Umaasa naman ako na buhay yung family ko, buhay yung mga ka-churchmate namin. Yun po yung talagang nasa ano. Then, bigla nagsalita yung IW. Nagkwentuhan sa likod. Sabi yung survivor. Bigla akong sikin sa utak ko, survivor. Ibig sabihin, wala lahat ng sakay ko. As in, durog na durog ako. Noong time na yun ay hindi na ako nakain. As in, durog na durog talaga yung puso ko. As in,